Ano nga ba ang finance? Bakit ito kailangan pag-aralan? Maaaring tukuyin ng finance bilang pag-aaral ng pag-acquire at pamumuhunan ng pera o cash para sa layunin ng pagpapalago ng value, assets at wealth. Welcome to Daily Business Trends, kung saan nagbibigay kami ng mga kwento, pinakabagong balita, pananaw at mga trending mula sa mundo ng business. Kung ikaw ay isang negosyante, entrepreneur, investor o interesado lamang sa mundo ng business, kami ang bahala sa iyo. Kaya sit back, relax at hayaan mo kaming gabayan ka sa nagbabagong landscape ng mundo ng business. Ang finance ay nahahati sa mga kategorya ayon sa uri ng entity or organisasyong pinaglilingkuran. Sila ang mga sumusunod: public finance, private finance. Ang pampublikong pananalapi ay tumutukoy sa pagpapatakbo ng kita at paggasta ng gobyerno upang makamit ang mga nais at maiwasan ang mga hindi kanais-nais na epekto. Ito ay kinabibilangan ng koleksyon ng buwis, pagbabudget, gastusin, pamamahala sa kakulangan at sobra, at pamamahala sa pambansang utang. Sa kabuuan, mahalaga ang papel na ginagampanan ng pampublikong pananalapi sa pamamahala ng ekonomiya ng isang bansa. Sa pamamagitan ng wastong paggamit ng kita at paggasta, maaring matiyak ang estabilidad ng isang ekonomiya at mapanatili ang kaayusan sa isang lipunan. Ang koleksyon ng buwis ay isa sa pangunahing pinagmumulan ng kita para sa gobyerno. Ang mga buwis ay kinokolekta mula sa individual at negosyo upang magkaroon ng pondo para sa mga gastusin sa pamahalaan. Ang mga gastusin naman ay kinabibilangan ng mga programang panlipunan, edukasyon, infrastruktura at iba pa. Ang budget ay isang plano kung ano ang nais magkaroon bilang gastusin sa isang taon na pananalapi. Ito ay nagpapakita kung paano gastusin ang kita ng gobyerno upang matugunan ang pangangailangan ng lipunan. Kung mayroong kakulangan tulad ng mas malaki ang paggasta kaysa kita, popondohan nito ang pagkakaiba sa pamamagitan ng paghiram ng pera o utang sa loob o labas ng bansa. Sa konklusyon, mahalaga ang papel na ginagampanan ng pampublikong pananalapi sa pamamahala sa ekonomiya sa isang bansa. Ang pribadong pananalapi ay tumutukoy sa pagpapatakbo ng mga individual, pamilya at mga negosyo para sa kanilang pinansyal na gawain. Ito ay kinabibilangan ng pagpapasya kung paano mag-ipon, mag-invest at gumastos ng pera upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan at magkaroon ng magandang kinabukasan. Ang pagpapasya kung paano mag-ipon ay isa sa mga pangunahing bahagi ng pribadong pananalapi. Ang mga individual ay dapat maglaan ng isang bahagi ng kanilang kita para sa pag-iipon upang magkaroon ng pondo para sa mga hindi inaasahang pangyayari o sa mga layunin tulad ng pagbili ng bahay o pagpapakasal. Ang pag-iipon ay maaaring gawin sa pamamagitan ng pagbubukas ng savings account o pangangalakal sa stock market. Ang pagpapasya kung paano mag-invest ay isa pang malaking bahagi ng pribadong pananalapi. Ang mga individual ay dapat mag-invest sa mga bagay na magbibigay sa kanila ng magandang kita sa hinaharap. Halimbawa, maaari silang mag-invest sa real estate, stock market o mutual funds. Ang pagpili ng tamang investment ay nakasalalay sa risk tolerance o financial goals ng isang individual. Ang paggastos naman ay isa pang mahalagang bahagi ng pribadong pananalapi. Ang mga individual ay dapat maglaan ng isang bahagi ng kanilang kita para sa gastusin tulad ng pagkain, tirahan at transportasyon. Dapat din silang maglaan ng pera para sa mga luho tulad ng paglalakbay o pagbili ng mga gadgets. Ang wastong paggastos ay nakakatulong upang mapanatili ang isang balancing budget at maiwasan ang utang. Sa kabuuan, ang pribadong pananalapi ay tumutulong sa mga individual na mag-ipon, mag-invest at gumastos ng pera upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan at magkaroon ng magandang kinabukasan. Sa pamamagitan ng wastong pamamahala ng pinansyal na gawain, maaaring mapanatili ang isang balancing budget at maiwasan ang utang. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment below kung meron kayong gustong isuggest at siguradong gagawin namin.